Amen. Salamat sa matag usa. Ani ana usab kita karon sa pag-study sa pulong sa Dios o nagpasalamat ko sa mga presensya sa atong mga estudyante nga naa karon at atong mga hinigugmang estudyante nga willing na usab nga makakaon sa mga kalanong espirituhanon nga mao ang pulong sa buhing Dios. Nasayod ta nga ang pulong sa Dios mao kini ang atong kalanon espirituhanon. O kita kay nagahin man kitag oras para sa Ginoo, deserve nato nga mga makakaon og nindot og lami nga pagkaon. Og kami sa among nga side himuon na mo ang tanan nga i-prepare namo pag-ayo kutob sa among makaya nga ma-prepare namo ang lami og makabusog nga pagkaon para kaninyo. Aron makatilaw kamo niini og gusto kamo mobalik. Pag makatilaw na kamo niini, ah andam na usab kami nga idalit kaninyo ang pagkaon nga diin ang pagkaon nga walay bayad nga nagkadugay nagkalami. Mao kini ang pulong sa Dios nga kung nagkadugay ta nagkaton sa pulong sa Dios magkalami kini. Amen. Karon sa atong pagsugod, bago ta musugod sa atong main lesson, magkanaa usab tay gamay nga review sa atong miagi nga lesson. Unsa kay ito atong lesson sa niagi? Kisay nakahinumdum? Kisay na-address sa niagi? Amen. Ang atong lesson sa niagi mao to gitawag nga kanang ang atong title kay unsa ko nga klase nga bukid, no? Unsa ko nga klase nga bukid ug atong nakatuonan dito nga ang pulong sa Dios, ang binhi sa Dios kinahanglan itanom sa espiritual nga bukid. Og atong mapansin dito nga adunay upat ka klase nga tamnanan. Una, tamnanan nga kanang sa dalan, ang binhi nga nahulog sa dalan. Og ang panduha sa batuon, og sa sagbuton, og sa maayong yuta. Atong nasayran dito mga kaigsunan nga kining tulo nga klase nga tamnanan kinahanglan nato nga ma-overcomean. Kay nasayod kita nga ang binhi, ang pulong sa Dios na tanom nabutang sa nahulog sa dalan. Nakita kini sa langgam kay visible man kini sa iyang mga mata, nakita niya o gituka niya. O kini nga klase nga tao, kini nga klase nga kasing-kasing ang tao nga nakabati sa pulong sa Dios apan wala siya makasabot. O gitagaan nato dito og dahilan og paano nato masulbad og paano nato ni siya ma-overcomean. Atong gipakita dito nga ang usa ka tawo posible nato nga maagihan kini nga klase nga kasing-kasing nga makabati kita sa pulong sa Dios pero unsay dahilan nga dili kita makasabot? Una, out of focus ta. Wala ta mag-focus sa pulong sa Dios. Kung asa ang atong hunahuna lang habang napamati sa pulong sa Dios, kung asa ang atong hunahuna naglupad-lupad na, kung unsa ang atong gipanghunahuna nga lain. Kaya dili kita makapokus sa pagpamati. Kaya mao ni rason nga dili kita makasabot. O unsa pa ang dapat nato aning buhaton? Kinahanglan magampo kita. O ang panduha, kinahanglan nga i-reflect nato ang atong nabati sa atong kaugalingon. Sama sa giingon sa James chapter 1 verses 23-24 nga gipakita dito nga ang usa ka tawo nga nakabati sa pulong pero dili niya buhaton ang kung unsa ang iyang nabati. Gipakita dito nga sama siya sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa salamin ug pagkahuman niya og tan-aw sa salamin nakalimot na siya kung unsa ang iyang dagway. Amen. So usa nga klase nga kasing-kasing nga dapat natong i-overcome. Ang panduha ang katong batoon. Unsay nahitabo sa batoon? Ang natanom siya kaya dili siya makuha sa langgam kay nganuman nakalubong man siya. Kaya unsa ang resulta? Ang batoon dili maka-penetrate ang gamot niya kaya dili gid siya muhinsog og dili gid siya mutubo pag-ayo. Pag abot sa tig-init, dali lang siya mauga og malaya. Kaya unsay gitudlo dito ni Jesus Christ? Ang usa ka tawo nga nakabati sa pulong sa Dios ug gidawat niya nga malipayon siya nga nagdawat. Pero bisag gidawat niya nga malipayon tungod sa persecution o troubles because of the word, wala siya kapadayon kundili na dali kay siya na pull away. Ug unsa atong buhaton niini mga kaigsunan aron kita maka-overcome niini? Kung atong example sa physical nga panghuna-huna, kailangan ato tong kaon ng mga bato aron tagaan nato og hawan ang sa ilalom sa yuta aron makaugat gid siya pag-ayo. Pero kini siya something like spiritual man niya atong gihisgutan, unsaon nato ni siya para masolusyonan nato. Kaya naghatag to og ilustrasyon ni ato nga atong mabasa sa Matthew chapter 13 verse 44 nga atong makita dito ang usa ka tawo nga nakakita og bahandi sa bukid. Unsay iyang gihimo? Miuli siya. Miuli siya sa ilaha og gibaligya niya tanan iyang kabtangan og human iyang gipalit ang bukid, mibalik siya og iyang gipalit ang bukid.
Buti pasabot, pagkakita niya sa bahandi, wala siya midritso pagsulti sa iyang mga silingan. Nga na ako'y nakita nga bahandi. Unsa ka ang masulti sa iyang silingan kung iya tong ipantabi? Di ba? Kaya makakuha ta og lesson niini kay na persecute man ni nga tawhana og nagkanaay trouble tungod sa word nga iyang nabati. Unsa nga word nga iyang nabati? Tungod sa pag-message sa about sa kingdom of God. Kaya unsay atong dapat himuon, kailangan i-keep nato ang word sa atong kasing-kasing bago nato i-share sa uban. Kaya nga man tugutan isa nato nga gamot ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, ikahuman ina kung makagamot na kana muhimsog kini pagtubo sa sulod nato, and then maantigo na kita nga maka overcome kung unsa pa na nga klase nga persecution nga ibato sa tuwa. Amen. Kaya naghatag pud tag bersikulo sa Micah chapter 7 verses 5 to 6, 5 to 7 nga atong makita dira nga kinahanglan dili kita musalig sa atong mga silingan o mga bisan gani ang sa sulod sa atong panimalay mo po'y atong kaaway. Kung hunahuna nato maka cut-on ta sa word, kung atong mga pamilya dili magtotoo, sila ang unang mo persecute sa tuwa. Kaya dapat natong para maka-overcome nato ni kinahanglan i-keep isa nato ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Amen. Ang pantulo mao kini ang natanom sa sampinitan sa sagbuton. Kung nasayod ta nga ang tanom nga naabot sa sagbuton kay mas dali pa mutubo ang mga sagbot ana. Kaya dali siya nga natiok. Unsay dapat atong himuon niya na? Unsay giingon ni Jesus Christ tungod sa worry og mga deceitfulness of wealth. Kaya dali sila nga natuok og wala makapadayon. Ang tao nga nag-focus lamang sa material nga bagay, wala mag-focus sa spiritual nga bagay, mao na siya hinungdan ngano nga dili siya makabunga. Again, unsa gani ang hope sa farmer? Para magkanaay bunga. Walay tao nga magtanom para wala dili siya gusto nga magkana siya ma-harvest, di ba? Kaya kinahanglan nga kining worries unsa giingon sa Peter, 1 Peter chapter 5 verse 7, nga kinahanglan ihatag nato ang atong mga kabalaka sa iya. Og siya ang moantigo, siya ang bahala nga muhatag og solusyon ni ana. Kaya kini nga klase nga tawo nga adunay kasing-kasing niini, mas gipalabi niya ang mga material nga bagay kaysa mga espirituhanon nga butang. Kaya unsay giingon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all those things shall be added unto you. O unsay giingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, nga kinahanglan i-fix nato ang atong mga mata sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga dili makita eternal, ug ang mga butang nga makita temporary lamang. Kaya unsay kining klase, tulo ka klase nga yuta sa atong kasing-kasing mauni ang dapat nato ma-overcome. Amen. Kay unsa ang gusto sa Dios nga mao ni ang pantulong ang panglas nga klase sa kasing-kasing nga mao ang good soil. Nga diin kung unsa ang atong na umpisahan ato pong tapuson og pinaagi sa pagtiyaga og kini nga klase nga kasing-kasing priority gid ani niya kung unsa ang mga buluhaton sa Ginoo. Amen. So mao lang kana ang atong gamay nga review mga na kita sa atong main lesson karon. Atong sugdan pinaagi sa pagbasa sa atong title og together with our main reference. Amen. Okay, so atong basahon ang atong lesson title with the reference. Ready? Truth versus lies. With reference verse, John chapter 8 verses 44 to 45. Again, truth versus lies. Reference verse, John chapter 8 verses 44 to 45. Amen. Amen. Salamat sa pagbabasa. Karon mga kaigsunan, bilang usa ka mga maalamon nga magtotoo sa atong buhi nga Dios, nasayod nga kita ang mga tawo nga nangita gid sa kamatuoran. Amen. Pero kinahanglan usapod ka importante nga ato pong ilhon unsa ang bakak. Amen. Kinahanglan nga mahibaw-an ginato unsa ang tinuod sa kadaghan sa mga nagpamatuod. Atong pangitaon kung unsa gid ang tinuod. Kay daghan kayo ang nag-ingon nga kami ang matuod. Pero atong ibutang sa atong hunahuna nga dili pwedeng magkalahi-lahi ang atong pagtulunan pero tama tatanan. Amen. Naagi usa even sa time sa first coming ni Jesus Christ. Daghan kayo nga magtutudlo na Pharisee, na Sadducee. Lahi-lahi sila og mga teaching. Dili pwedeng lahi-lahi sila og mga teaching pero silang tanan tama. Amen. Naagi usa nga tama. Kinsa ang tama? Kinsa ang matuod sa time sa first coming walay lain si Jesus Christ. Kaya sa atong pagpadayon,
Mungadto kita sa next nga nay pangutana diri nga atong tagaan og katubagan. Kini. Unsa ang kamatuoran ug unsa ang bakak sa atong panahon karon? Mo nay number 1 nato nga tagaan og tubag. Ang panduha, kinsa ang nagsulti sa kamatuoran ug kinsa ang nagsulti sa bakak ug unsa ang naging resulta niini. Sunod. So, atong unahon ang truth. Atong makita dira sa dictionary definition ang true, logic, or fact. O sa biblical usab, para niini mao ni ang word of God nga atong mabasa sa John chapter 17 verse 17. Atong makita dira nga ang pulong sa Dios, ang word of God, mao ang kamatuoran. O paano ba nato mahibaw-an unsa bay ebidensya nga ang pulong sa Dios kamatuoran? Maghatag ko og gamay nga example aron atong masabtan para unsa ang ebidensya sa kamatuoran. For example, ako na igsuon ug miingon ko sa akong igsuon nga pagkugi og eskwela. Kay kung makatigom ko, palitan ti ka og cellphone. Karon, nagpromise ko sa iya nga kung makatigom ko, palitan ako siya og cellphone. Pero once gani nga siya wala pa nako mahatag ang akong gi-promise, buti pa sabot dili pa siya makasulti nga tinuod ang akong gi-promise sa iya. Bakak pa na siya. Pero once gani nga ang cellphone naa na sa iyang mga kamot, unsay masulti niya? Tinuod gid ay ang gisulti ni kuya. Tinuod gid ay. Kaya ang kamatuoran fulfillment siya sa promise. Kaya unsay diingon ni Jesus Christ, ako ang kamatuoran, ako ang dalan ug ang kinabuhi. Kaya nga naman si Jesus Christ mismo sa iyang kaugalingon, siya ang katuparan sa promise. Kaya mahibaw-an nato ang kamatuoran kung ang promise sa Dios gitagaan niya og katuparan. Kaya makaingon ta nga tinuod gyud. Kaya si Jesus Christ pirmi siya magpatotoo nga ako mao to siya. Ako ang nakasulat sa inyong mga basahon. Ako ang kamatuoran. Amen. Para na ana atong basahon ang John chapter 3 verses 31 to 34. Let us read John chapter 3, verses 31 to 34. Again, John chapter 3, verses 31 to 34. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. The man who's accepted it has certified that God is truthful, for the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. Amen. Amen. Salamat sa manindot nga pagbasa. Natin nakita dira nga may usa nga gikan sa taas og naapoy gikan sa kalibutan. Mahibaw-an nato ang kamatuoran mga kaigsuonan kay tungod kay ang Dios man ang kamatuoran. Amen. Mahibaw-an nato ang kamatuoran kung ang usa nga gikan sa taas magtestify siya kung unsa ang iyang nabati ug nakita. Amen. Ang gikan sa igbaw magtestify siya kung unsa ang iyang nabati ug makita. Pero ang gikan sa kalibutan magtestify siya sa about sa kalibutan. Unsa ang mga magtutudlo nga nagtestify siya about sa kalibutan nga gipasabot dito. Ang mga magtutudlo nga nagtudlo sa ilang kaugalingon nga pagsabot, ilang kaugalingon nga interpretation. Busa atong mahibaw-an nga ang kamatuoran dili na basihan kung grabe ka bright sa imong pag-eskwela. Amen. Pero bisan pag wala ka katungtong og elementary, pero ikaw ang nakabati og nakadungog, ikaw ang naging saksi og ang imong gitudlo mao ang kamatuoran. Kinsa ang naging saksi? Si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ. Kaya para ni ana si Jesus Christ ang nagsulti sa pulong sa Dios og ang iyang gisulti ang iyang nabati og nakita. Ningon si Jesus, wala ako'y nasulti nga gikan sa akong kaugalingon. Ang tanan nga akong gisulti kung unsa lamang ang gisulti niya nga nagpadala kanako. Kaya sa sunod ato na pong hibaw-on unsa ang bakak. Amen. So,
So, ang bakak sa dictionary nga definition, intentional or unintentional false statement against the fact. So, kisay nakatry na diri nga nakasala ta, nakabakak ta nga wala na to tuyo ah. Oh, posible ba? Maghatag tag example. For example, kanang nakay kanang mga friends nga naadra sa party nga na siya ay kanang nagsulob siya sa iyang attire and then pangutan-on ka nga kanang nindot ba nga kung gisulob karon? Pero ikaw para dili nimo siya mauwaw sa mga tao sa kapalibot, ingnon nimo nindot man. Pero ang tinuod dili day nindot. So unintentional pero nakasala ka. Amen. Pero unsa na pod ang gipasabot sa Bible? Unintentional, unintentional adding or subtracting from the words of God. Para ana atong basahon ang Proverbs chapter 30 verses 5 to 6. Okay, so atong basahon Proverbs chapter 30 verses 5 to 6. Again, Proverbs chapter 30 verses 5 to 6. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. Amen. Amen. Salamat sa pagbabasa. Atong makita na mga kaigsuonan nga kailangang dili ka mag-add sa word sa Dios. Kay pulong naman na sa Dios. Kung imo na siyang punan, kaugalingon na nimo nga pagsabot. Kung imo na pud siyang ibanan, kaugalingon na pud na nimo nga pagsabot, dili na nagikan sa Dios. Imuha na na. Kaya unsay nahitabo daghan kay magtutudlo. Amen. Pero unsay naging resulta sa usa ka tawo nga mag-add ug mag-subtract sa word of God? Atong basahon ang magiging resulta niya sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19. Sige, atong basahon. Revelations chapter 22 verses 18 to 19. Again, Revelations chapter 22 verses 18 to 19. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in these books. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa no. Sa manindot nga pagbasa. Sa atong nasayran kung ato panghunahunahon nga adunay sa Book of Revelation adunay mga gisulti dito nga ang bakakon mahiagom gayud sa linaw nga kalayo nga asupre. Pero ang Bible di ay ang sa Biblia di ay ang lies di ay nga gipasabot ang magdagdag ug mag-iban sa pulong sa Dios. Kaya kung bakak lang na sa ato kita halos kita guilty ta ana. Bisan sa bata pa ta. Maingon din ato ginikanan kisay nagkuha sa 5. May ka wala ko nagkuha pero ikaw din nagkuha. So ang mga tao adunay bakak sa mga tao. Kaya gipasabot diri nga ang bakak, ang lies nga gisulti sa Bible dili na maong mga bakaka. Kung dili ang usa ka tawo nga magpuno ug mag-iban sa pulong sa Dios. Pero paano man nato ni unsay buti pasabot anang mag-iban? Especially sa Book of Revelation, prophecy. Pag dili na itudlo, kay especially ang makaiban gid ana mga magtutudlo. Amen. Kaya kita bilang tagapaminaw ta sa atong mga magtutudlo, kinahanglan maantigo ta nga mo analyze o mo discern kung unsa ang ilang mga gitudlo kung dapat ba natong tuuhan. Amen. Ang magtutudlo nga dili itudlo ang Book of Prophecy, ang Book of Revelation, nag-iba na siya. Pero kung iya pong itudlo sa iyang kaugalingon nga interpretasyon, nag-add pud siya. Amen. Kaya gani si Jesus Christ, testimony siya kung unsa iyang nakita og nabati. Kaya dili niya maibanan ang iyang gipantudlo. Walay iban, walay kulang kay nganuman iya mang nasaksihan. Dili man to sa iyang kaugalingon. Amen. So kung ang kamatuoran mao kana ang pulong sa Dios ug ang ebidensya sa kamatuoran ang fulfillment sa iyang mga promise, ang bakak pod ang pag-iban o pagdagdag sa pulong sa Dios. Amen.
Sa sunod, mga ta sa kining gitawag og kanang kuan. Kinsa ang nagsulti sa tinuod o kinsa ang nagsulti sa bakak? O diri kita sa espirituhanon nga mundo kay sa Biblia na may mga espiritual nga mga being ug napoy mga pisikal. So unahon nato ang espiritual nga mundo kinsa ang nagsulti sa kamatuoran? Well, walay lain ang Dios. Para ana atong basahon ang Numbers chapter 23 verse 19. Naka-unmute ka ba there? Naka-mute. Yes, sorry, I mean, sorry sorry. po. Okay, let us read again Numbers 23, verse 19. Again, Numbers chapter 23, verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Thus he speak and then not act. Thus he promise and not fulfill. Amen. Amen. So ang Dios dili sama kanato nga bakakon. Wala siya gisaad nga dili niya tumanon. Ang tanan nga iyang gi-promise, iya ging tumanon. Ug ang tanan nga iyang gisulti, iya ging buhaton. Inana ang aton Dios. So sa espiritual nga mundo, ang Dios ang nagsulti sa kamatuoran. O kung bisan gani si David nagpamatuod siya sa Salmo 31 verse 5 nga atong makita dira nga ang Dios gayod matinumanon siya, faithful gayud siya sa iyang mga saad. Atong basahon? Okay, itong basahon, Psalms chapter 31, verse 5. Again, Psalms chapter 31, verse 5. Into your hands I commit my spirit. Redeem me, O Lord, the God of truth. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa. So ang Dios kamatuoran gyud. Ato imo pamatud-an nga ang Dios kamatuoran. Pero bisan pa ang Dios nga kining Dios nato gamhanan o para nato tanang butang kaya na niyang himuon. Pero adunay butang nga dili kayang himuon sa atong Panginoong Dios. O atong basahon ang Hebreo chapter 6 verse 18. So let us read Hebrews chapter 6, verse 18 again. Hebrews chapter 6, verse 18. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa no. So aduna day butang nga dili kaya nga himuon ang Dios ang kanang magbakak mamakak lies. Kaya nasayod ang kining aton Dios balaan gid siya ug kamatuoran. So sa espiritual nga mundo, ang atong Dios mao source sa kamatuoran. Amen. O bisan gani sa Isaiah chapter 14 verse 24 atong makita dira nga walay giplano sa Dios nga dili niya kayang tumanon. Tumanon gid niya kung unsa iyang gisulti. Amen. Sunod kanang mga to na po kita sa kung kinsa na pod ang nagsulti og bakak sa espiritual nga mundo. So ato makita dira way lain si Satanas. Sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5, atong makita dira nga si Satan, si serpent, gisultihan niya ang tao, si Adan, si Iba, nga kanang dili gayud kamo mamatay. Ug unsa pay giingon niya? Masama kamo sa Dios nga makamao, makakaton sa maayo ug daotan. Pero unsay ingon sa Dios sa Genesis chapter 2 nga kung mukaon kamo sa bunga sa kahoy nga maghatag og kaalam sa maayo ug daotan, mamatay gayud kamo. So makita nato dira sa start pa lang bakakon gini si Satanas. O kinsa ni siya? Mo ni siya ang atong basahon para ana atong ang Revelation chapter 12 verse 9. Okay, so let us read Revelation chapter 12, verse 9. Again, Revelation chapter 12, verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa. So gilid niya ang tibuok kalibutan tungod sa iyang bakak. Ug atong makita dira kinsa siya ang karaang bitin, ang dragon ug mao gitawag pug Satan. So siya pod ang source sa bakak sa
espirituhanon nga mundo. Kung ato nang basahon ang John chapter 8 verse 44 ato makita dira nga siya ang amahan sa tanang bakak. Amen. Sunod, mga to na usab kita sa kining gitawag og kanang kinsa ang nagsulti sa kamatuoran sa pisikal nga mundo. Makita nato sa pisikal nga mundo, ang Dios gigamit niya si Jesus Christ. Ang Dios Spirit gigamit niya si Jesus Christ. O tungod kay iyang gigamit si Jesus Christ ang may dala sa kamatuoran. Pero tungod kay ang kamatuoran gitudlo po ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo, buti pasabot ang mga disipulo usab aduna usay kamatuoran sa iyaha. O kinsa na pod ang nagsulti og bakak? Walay lain. Kung atong basahon ang atong parents, John chapter 8 verse 44-45 sa 44 makita nato dira nga mga bakakon kamo. Si Jesus Christ pingon, mga bakakon kamo nga sama kamo sa inyo mga anak kamo sa yawa nga mga bakakon. Kung magsulti siya sa iyang kagalingon, nagsulti siya sa iyang natural nga pagsulti tungod kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Mao nay giingon ni Jesus Christ sa iyaha. Og sa 45 ingon sa ingon ni Jesus Christ. Niingon si Jesus Christ nga dili ka mumutuo kanako tungod kay ako nagsulti sa kamatuoran. Kaya si Jesus Christ mo'y gigamit sa Dios sa atong panahon. Pero atong sa panahon sa first coming, pero atong tan-awon nga sa wala pa miabot si Jesus Christ sa first coming, aduna nay daghan nga nagpalibot nga mga magtutudlo. Kinsa? Ang mga Pharisee, Sadducee, teachers of the law. Pero dili na sila kahibaw nga sila ang ilang gitudlo sayop di ay. Pero paano nato mahibaw-an nga sayop sila? Mahibaw-an nato nga sayop sila pag moabot na ang fulfillment sa promise. Mareveal ang kasinungalingan, ang bakak kung moabot na ang tinuod. Amen. Pero sa ilang kaugalingon, wala na sila kasasabot. Kaya unintentional. Nagtudlo sila sa pulong sa Diyos. Para nila sakto sila. Para nila kulto si Jesus Christ. Dili nila intention nga lies na di ay. Kaya unsay nahitabo, na-capture sila sa kaaway. Naging kausa sila ni Satan. Pero wala gihapon sila kahibaw ni ana. Pero bago si Jesus Christ ipadala, naka-promise usa siya. Kaya ato na sa sunod nga sa sunod dato atong tan-awon dira kung paano nahitabo ang promise ug paano kini nagkanaay fulfill katuparan. Sa sunod. Dira sa Hosea chapter 12 verse 10 gipakita dira nga ang Dios naghatag siya og nakigsulti siya sa mga propeta. Og ang iyang gisulti sa mga propeta mao kanay mga sulat sa prophets nga gibasa pirmi sa mga Hudyo every Sabat. Og ato makita dira nga ang gipahayag sa Dios sa ilaha pinaagi sa vision ug mga parables, mga talinghaga. Amen. Mga sambingay. So kana nga mga sambingay dili na nato masabtan tungod kay gitago na sa Dios, no? Sa wala pa niya hatagi og katuparan, buti pasabot dili pa na magkanaay tinuod nga katuparan kung dili pa mapulfill sa Dios ang iyang promise. Pero unsay gihimo sa mga tao sa time sa first coming? Ila nang gi-interpret sa ilang kaugalingon nga interpretasyon. Kaya kung wala na nila i-interpret sa ilang kaugalingon nga interpretasyon, makatuo unta sila kay Jesus Christ. Pero kung unsa ang ilang gitudlo sa mga tao, maupod ang naging expectation sa mga tao kung unsa ang moabot. So, ang reality, wala nila matuo kay lahi man ang ilang expectation. Amen. Kay kining mga prophecy nga nakatago magkanaan ni proper time kung kanus-a ihayag sa Dios. Ug mao na atong mabasa sa Habakuk chapter 2 verses 2 to 3. Atong basahon. Okay, so let us read Habakkuk chapter 2 verses 2 to 3. Again, Habakkuk chapter 2 verses 2 to 3. Then the Lord replied, write down the revelations and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. Amen. 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 Salamat sa pagbasa. So adunay appointed time nga gigahin ana ang Ginoo. Siya lang ang nakasabot ni ana. Pero ang mga tao gi-interpret na nila. Gi-explain na nila nga mao ni ang pagsabot. Kaya unsay gisulti sa Biblia, mga bakakon na sila. Mo na gisgutan sa Biblia nga mga bakakon.
sa time sa first coming kinsa sila ang mga Pharisee Sadducee. Kay nga man ang Dios mohatag siya adunay appointed time nga gigahin ang Dios para iya nang ablihan ug ipahayag siya sa mga tao. Kaya si Jesus Christ pero may magtestimony sa ilaha, pero may magrebuke sa ilaha nga ako ang kamatuoran. Kinahanglan mo tuo kamo kanako. Kinahanglan nga kanang maminaw kamo sa akong gisulti ug ang kamatuoran magpagawas sa inyo ha. Pero dili makasabot ang mga tao ni ana. Amen. So, kung atong babasa po dira sa Ezekiel chapter 3 verses 1 to 4, adunay scroll dira nga ipakaon kang Ezekiel. O gitawag siya og son of man. Gipakaon ang linukot nga scroll. O gisugo siya nga itistify niya. Mungadto siya sa bansa sa Israel og iyang itistify. Amen. Pero wala ni mahitabo sa time ni Ezekiel. Nahitabo ni sa first coming ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang fulfillment sa saad sa kang propeta Ezekiel. Kaya kung atong mabasa dira sa again sa John chapter 3 verses 31 to 34, adunay duha ka klase nga magtutudlo. Una, ang magtutudlo nga gikan sa taas, ang gitudlo niya kung unsa lamang ang iyang mabati og nakita. Ug ang magtutudlo nga gikan sa kalibutan kung unsa ang iyang nakatunan, kung unsa iyang naeskwilahan. Kaya mahibaw-an nato kung kinsa gid ang nagsulti sa kamatuoran. Amen. Kaya dira pod sa John chapter 8 verse 44 to 45 makita nato nga ang mga Pharisee ang nagsulti sa bakak o si Jesus Christ ang nagsulti sa kamatuoran. Para sa sunod nga atong basahon ang 1 John chapter 2 verses 20 to 22. Okay, so let us read 1 John chapter 2 verses 20 to 22. Again, 1 John chapter 2 verses 20 to 22. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. Amen. 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 Salamat sa pagbasa. Kinsa gani ang bakakon ang nagdeny kan Jesus Christ nga siya ang Christ. So paano man nato ma-deny si Jesus Christ? Pag dili nato tuuhan siya nga siya ang Christ, siya ang Christ nga gipadala. Siya ang Christ nga gipadala sa Dios. Kaya mga antichrist ang mga tao nga sama ni ana. Amen. Sunod ato na pong katunan ang ato na pong hibaw-on ang kanang sa first coming. Sa second coming kung kinsa ang nagsulti sa kamatuoran. Para ana atong basahon ang Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Okay, so let us read Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Again, Revelation chapter 1 verses 1 to 3. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw, that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of his prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near. Amen. Amen. Salamat sa pagbasa. Atong makita dira mga kaigsuonan nga bulahan ang usa nga mag-keep ana sa book of the prophecy. Ug adunay usa dira nga nakasaksi. Atong nabasa dito nga nakakita naging saksi siya. So pero paano man nato ni makip nga bulahan man ang mag-keep nini? Buti pasabot ang dili mag-keep. So kabaliktaran. Amen. Pero paano nato siya makip? Kinang ato pud siyang masabtan. Ato pud siyang masabtan. Ug asa nato dapat unsa nga klase nga pagsabot ang atong masabtan? Kinanglan mabati usab nato mabati nato ang testimony sa usa nga nakabati ug nakadungog. Amen. So dili ta maminaw bilang usa ka matalino nga maalamon nga magtotoo sa aton Dios. Kinahanglan ato ging i-discern kung ang gitudlo ba sa atong magtutudlo gikan sa iyong kaugalingon nga pagsabot. Again, unsa ang atong dapat himon kailangan makip nato ni. Pero dili nato ni makip kung dili nato masabtan. Amen.
So kung atong basahon dira ang Revelation chapter 18 verse 22 verse 18 to 19, atong makita dira nga ang nag-add og nag-subtract mao ni sila ang mga bakakon. Even mao ni ang ang mga bakakon sa atong panahon karon nga gihisgutan sa Biblia. Adunay daghang kay mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas adunay daghang mga magtutudlo. Pero ang gisulti nga bakakon sa Dios ang mga nagdagdag ug nag-iban sa pulong sa Dios. Amen. Bisan pag sila pa ang pinaka-bright sa tibuok kalibutan. Bisan pag kanang memorize nila ang Biblia, daghan kay sila bersikulo. Bisan pag kanang dako kay sila ineskwelahan, daghan sila medal sa ilang pag-eskwela. Inila sila, bright sila. Pero kung ang usa nga mag-add o magdagdag sa pulong sa Dios, bakakon siya para sa Dios. Amen? Bakakon siya para sa Dios. O bisan pag ang usa nga wala siya maka-eskwela, wala siya maka-eskwela theology, wala siya dako nga ineskwelahan, pero kung siya ang usa nga nakabati o nakadungog nga gikan sa Dios, siya ang dapat tuuhan. Amen. Unsa ang dapat natong himuon? Kinahanglan bilang usa ka maalamon nga magtutuo sa atong buhi nga Dios, kinahanglan nga pangitao nato ang usa nga nakabati ug nakakita. Amen. Kaya at para ana sa sunod atong basahon ang Hebrew chapter 8 verses 10 to 12. Okay, so let us read Hebrews chapter 8, verses 10 to 12. Again, Hebrews chapter 8, verses 10 to 12. This is the covenant I will establish with the people of Israel after the time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Amen. Amen. Salamat kay sa pagbasa. Makita nato na mga kaigsunan nga gipromise na sa Dios nga ibutang niya ang iyang balaod sa atong hunang-huna ug kasing-kasing. Kaya kung para nato imposible kayo nga dili ta maka-add ug makasubtract sa Book of Revelation, dili na siya imposible. Kay nga man gipromise naman ng daan. Buti pasabot ana naay usa nga nakakita ug nakabati ug mao nay testimony niya ang dapat nato mabati sa atong panahon karon. Dili interpretasyon sa mga tao, kundi testimony ang atong mabati. Ato na siyang pangitaon. Kaya dili ta magundang mupadayon ta sa pag-eskwela diri aron ato na siyang maila-ila. Amen. O sa sunod naatoy sa last nga verses ato makita nato dito sa Lucas chapter 12 verses 56-54. Lucas chapter 12 verses 54-57, makita nato dira nga gisaway ni Jesus Christ ang mga Pharisee, mga teachers of the law, Sadducee. Tungod kay nga naman kay unsay giingon ni Jesus Christ, maantigo kamo nga mo interpret sa 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 appearance sa sky kung muinit og muulan. Bisan kita kaya nato, mahibaw ta nga dag-om muulan na siya. Pero unsay giingon ni Jesus Christ? Pero wala kamo nakahibalo sa present time. Kaya sa panglas para may apply nato sa atong kaugalingon, unsa nakata nga time karon? Naa pa bata sa time sa promise sa new covenant o ang atong time karon ana-ana sa fulfillment sa new covenant? Kaya dili nato makip ang new covenant kung dili ta kahibaw nga fulfillment ta di ay o dili nato mahibaw ano unsa ang fulfillment. Kaya unsa ang naging resulta sa mga bakakon? Sa Revelation chapter 21 verse 8 atong mabasa dira na but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immorality, those who practice magic arts, adultery, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang mga liars atong makita dira mga bakakon. Unsa gani ang bakakon? Ang mag-add o mag-subtract sa word of God. Proverbs chapter 19 verse 9, ang bakakon nga witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will be perished. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maora na ang dira lang magtapos nato ang atong pagtulunan karon. Hinaton ta nga aduna kamoy daghan nga napupo nga pagtulunan ug makabusog sa inyo ha nga kalanon. Sa atong pagtapos magampo ta idoko nato atong mga ulo. Balaan nga Dios nga makagakahom sa tanan. Nasayod kami nga imong pulong pure gayud ka na amahan.
og dili kailangang apon-an namo og among ibanan. Hinaut unta nga matanom sa kasing-kasing sa mga na nagapamati o nakabati karon sa pulong nga ilang nabati nga maging warning usab amahan sama sa imong gisulti sa Revelation chapter 22, 18 to 19 nga adunay warnings. Amahan, salamat nga hinatanda nga kini nga mga tawo nga niya karon mantigo sila nga ma-discern nila kung kinsa ang tawo nga nagsulti sa kamatuoran. Tungod kay daghan kaayong nagpatutuo, nagpamatuod, pero nasayod kami nga ikaw ang kamatuoran, ang imong pulong ang kamatuoran, ug mahibaw-an namo ang kamatuoran kung magkanaan ay katumanan ang imong promise nga mao'y maging standard sa kamatuoran, amahan. Salamat gid amahan sa karon nga kaorason, salamat sa kasing-kasing sa mga tao, mga estudyante nga willing gayud sila magkat-on sa imong pulong. Salamat sa tanan o kini tanan amahan among giampo ginahangyo sa pangalan lamang ni Panginoong Hesus. Amen. Amen. So let us give glory and honor po sa atong buhay ni Diyos. Thank you po, Teacher Mark Angelo po sa beautiful message ng MK Hatag. And then, karon, so sa itong title no, sa atong lesson, Truth versus Lies. So, sa gani ang truth gani or ang kamatuoran is truth, object, or fact. And then, this is the word of God. And when we lies, this is intentional or unintentional na false statement or baka. And then, this is the add and subtracting sa pulong sa Ginoo. So, mao niya lies in place of God. So, kung atong makita sa first coming, kita gani ang gasulti o kuan gani truth. So, ang nagsulti og truth or kamatuoran, this is God. And then, ang gigamit sa Ginoo, this is Jesus. Sa atong Messiah, siya ang gigamit sa Ginoo. And then, tudlo siya sa mga disciples. And then, sila ang truth in the eyes of God. Though sa mga Judaism or sa mga tao is kuan sila kanang demon possessed. Pero sila ra ang naay kamatuoran. And then sa kuan po dayon, ang kuan po dayon, ang lies po dayon, this is the devil. So sa gigamit isitan or ang devil is ang mga Pharisees, Sadducees, and teachers of the law. So in the first coming. So karon in the second coming, check na to atong kaugalingon. Ata bilong bata sa truth or bilong bata sa lies, di ba? So mura ko na dapat mag-listen and believe ta sa voice of truth para sa atong praise and worship ko And then kung makita na to sa Revelation chapter 1 verse 3, ay tulong kabutang tira. Bless those who read. So dili lang kay nagbasa lang literal nga nagbasa, it means na sabdan. And then who hear it, kung ato ang paminaw tagtarong, then masunod nito una og kasing pagkatulo ato ni siyang maki. Amen. So mao na to tong lesson no. And ato ang lesson. So karon dito sa mga sharing nato. So kita may gusto mag-share no? Gamay lang. So pwede ba ko magtawag? Okay, nanay nagkuan, nanay nag-raise hand. So si Sister Jana, alright. Hello po, Sis Jana. Hello po, sorry po. Ito nag-off-cam ko. Unstable magod ako net. Okay, so good morning everyone. So, ang ako i-share karon is I really like the lesson. So, crystal clear jud ang pagka-explain sa iya. So, karon nahibaon ako nga ang truth is dili jud siya literal nga ang lies. Sorry, ang lies is literal nga pagsulti like pamakak, dili ka absolutely sinod. But then what biblical lie means is that adding and subtracting from the words of God. So, maunang lie. Ug ikaw, usa ka magtotoo niya, mag-add ka or mag-subtract sa pulong sa Ginoo, then God sees you as a liar. So, dapat di jud na nato buhaton para dili tang matanaw nga bakakon sa pananaw sa atong Ginoo. Then sa truth, ang truth sa Ginoo is dili siya ingon logic, but the truth is from God's word. So og ang Ginoo gani ang magpakita siya sa iya maghatag siya mga visions, mga parables na siya designated time para ma-fulfill. So dili ta magbuot og hatag og meaning ana.
Kaya ang Ginoo, ang Ginoo rin magbuot if kanun sana niya i-reveal ang meaning ana. So kita maghuwat, let's just learn po. And bonus dyan is, naibaon dyan ako that God does not lie. God will never lie. Yung lang po. Thank you po. Amen. So thank you po, Sis Jana. So tagana to heart reaction po Sis Jana, no? So yes, learn to wait jud no kano sa imong feel sa Ginoo ang iyahang promise. So kasi next na magkuan po, maghatag og kuan kanang sharing. Yeah. Pwede ba na ako tawagon si Brother Leo Dicario? Ay, Leo Dicario. Hello po. Di po mag-unmute po. I think struggle ang internet connection po ni brother. So, dili na ito sa kuan. Si brother Danilo po. Hello po. Short sharing lang po. Magandang lahat po. Yes po, hello po. Ang realization ko lang po yung one about the truth. Kaya sa Bible is Jesus Christ naman gawin nag siya ra ang misulti nga I am the truth and the way, the truth and the life. That's why nga kailangan yun nato mo follow kay Jesus Christ to knowing the nang mahibalan ba yun nato kung sa gyud tinuod kay siyam day ang tinuod sama sa tong topic karon nga giingon ni teacher nga Jesus Christ is the truth. Ito lang. Amen. So, tagana to heart reaction po ang atong brother. So, amen. Jesus talaga yun. Ganong choose. No? So, mo na nga kita, dapat mag-budget na. Paminawon na po, or dapat bibuo na ito ang nagsulti o backup o kamatuuran sa second half. Okay? So, karoon din na to sa itong mga announcement. Mga announcement. So, sa ato ang OPS invitation. So, pwede po tama. Atong i-flash po, technical, i-flash po natin itong invitation. So, atong online Bible study invitation. So, dili po pwede nga kita rin maminaw sa pulong sa Ginoo. So, kinahanglan po na ang atong mga loved ones, ang atong mga friends, na nakabatid po sa pulong sa Ginoo. And then, pangayo lang nato ilahang mga basic information, ilang name, contact, church, position. Katuning hatag sa itong mga staff na ga-follow up sa atin. Okay? And then, next natong announcement. So, for those who have completed 4 to 6 lessons, you will proceed to the general interview and fill out the official registration. Wait until you are sent in Zoom link with schedule and formed by the staff. So, kanina, and then, confirm your attendance on your portal. So, ito ang attendance na ito ang i-confirm dito sa portal. O, dapat i-complete na ito ang 4 to 6 lessons para makatulog ka sa next level. Next na ito ang announcement po. Ang ato ang schedule. Ano sa ganang schedule? TTHS or Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 p.m. So, atong next meeting na sa gani, February 20, 2024, Tuesday. Natimanan pa na memorize na nato itong schedule. And next na ito nga announcement. Ato ang class code. So, ato i-take na itong class code mo kay Mount. Ato ni-ikuan dito, ginapangayo dito sa portal para maka-confirm ta sa atong attendance. Itong class code is 1, 3, and 1. 1, 2, 2, 2, and 1. Okay, na-take note na?